a leader will have to rise up. A leader will emerge. Yung tinatawag si Madam Vice President, lead us, lead us. And then she came out with a statement frustrating some. Not all, some. Okay lang yon. It's your right, it's your wisdom, it's your whatever. The thing is, yung tao cannot help it but say na, okay, we're still in search of a leader. We're in search of a leader. And in any given situation, the right leader will emerge. So, kung hindi si Madam President, yun ang given ngayon eh. I don't care. Kung saywar nga, kung sinasabing saywar, I don't see the wisdom in that eh. Ang ano dyan eh, ngayon, kinakailangan ng tao ng inspiration. So, kung wala mag-inspire, somebody might inspire. Nandyan lumalabas si Senate President, nandyan si Marcoleta, nandyan si Robin, na tumulong kay Bato. At pagka dumating yung situation, isa or lahat sila, pati yung buong Senado, tatayo. Yun na yun. Kaya mga kababayan, nandun pa rin tayo sa peg na ayusin natin yung problema na ito. The Senate or members of the Senate ang pwede. No? So, tingnan natin how this will develop. Magkakamali administration. Pagka inisa-isa nilang arestuin yan, o kaya pagka ano, may puputok dyan. Ngayon, paano kunyaring walang tumayo dyan sa Senado? Paano kung walang tumayo? Meron bang tatayo among us, among the people? Meron. Meron. Meron din. Sabi sa inyo, in any given situation kung kinakailangan a leader will emerge. Ginagamit yung Constitution para suppress yung freedom of expression ng taong bayan and all that, no? Basta very glaring, ninanakawan tayo. So, tama lang ba yung lumalabas sa kalsada? Tama lang yun. It's a right na magalit tayo. Ngayon, ang problema, kung yung gusto mong ipapalit sa kanya, ayaw. Ngayon, kung kunya nang sinasabi is para hindi masaktan yung tao, then why are we rallying? Ba't tayo nagrarally? Tanggapin na lang natin yan. Na malangang magnanakaw talaga yung mga yan. Tanggapin na natin yan. Dynasty ng Marcos. Tanggapin na natin lahat yan. Lahat sila. Eh, bakit pa? What's the point? Na gagalit tayo, yung pala you give it to the rightful winner in a presidential election. Kaya nga sabi ko, ang danger dyan dun sa pronouncement ni Inday Sara. Pagka magkaroon ng hunta, 2 years yan. Pagka maganda yung showing na hunta, kunyari, nagkaroon ng zero billing. Tapos nun, nagkaroon tayo ng assurance, yung light, water, internet, government-owned. Nagkaroon tayo steel mill, nagkaroon tayo ng defense industries. Tapos yung ating reserve force na 50 million, naayos lahat yan. Nagkaroon tayo ng direksyon. Tapos nun yung ating income, yung utang natin, merong planong bayaran in 10 years. Wala muna tayo utang. Wala munang uutang. We make do with what we have. Automatic yung 5 to 6 trillion, mga kababayan. Automatic yun. Kasi because of the VAT. Tapos merong programa na magkakaroon ng parang revolutionary order na kasi council, kunyari, no? Kung sino man yung nakupong chairman ng council. Sana nga si Inday Tapos noon magkaroon ng death penalty, magkaroon ng isla na pagtatambakan ng mga tarantadong magnanakaw, pati yung pamilya nila, magkaroon ng yung VAT from 10 magiging 9, 8, 7, 6, 5 in a span of 10 years, no? O 8 years. So magsesettle siya ng 2% na lang yung VAT. Ibig sabihin, yung ating income na 5 to 6 trillion,
dodoblehin naman natin. Para hindi mo kailangan ng gano'ng kalaking bat. And then, pag-aari na natin yung lahat ng mining. Government-owned. Taong bayan na stockholder. So, lahat ng miminahin sa taong bayan, babalik lahat yung et cetera, et cetera, et cetera. And then the country will be known for at least mga, let's say, 10 to 20 agricultural products or commodities. Like, kunyari, number 1 tayo producer ng coffee, ng bigas, ng mais, o agarwood, number 1 tayo. Sugar, o whatever fruit trees, no? Mga ganun ba? When thinking of ganito, what comes to your mind? Philippines, number 1 producer, kunyari tayo ng banana, number 1 producer tayo, whatever. Sikat tayo, kunyari. Nasa mapa tayo. Tapos bawat Pilipino, pagpunta mo sa abroad, pinag-aagawan ka. Wala nang kinakailangan ng mga pila-pila pa yan, yung mga visa. Basta Philippine passport, automatic yan. Open. Bakit? Mayaman eh. Every Filipino is worth $2 million. Sipin mo yun, from age 40 paakyat. It can be done. Pagka gano'n ang ginawa ng junta, utya na maglagay yan ng candidate for presidential election, baka manalo pa yan eh. Dahil sa maganda yung nilatag na vision, mission, time frame, and then inalign pa tayo doon sa biblical na revelations ba? Biblical setting sa vision ng Philippines ng kunyari hanggang 50 years, pero nakalain tayo sa biblical tribulation, at the same time yung millennial reign, nakaw. Ang ganda nun. Tapos yung COMELEC natin, pero et cetera, pinabilang yung senatorial. Kaya putang na niya yung mga sisira niya, mga balota. Diyan sa for safekeeping, pagka sinira niyan, gusto namin pabilang yan eh. Actual ba? At pananagutin lahat ng tarantado sa COMELEC. Ang daming pwedeng gawin sa totoo lang. Kaya yun nga, sa akin, either way eh. I want a constitutional succession. Pero the thing is, wala eh. Hintayin natin 2028, wala na. 4 years and the Marcos administration was able to corrupt agencies. AFP, PNP, Coast Guard, NBI, Senate, Congress, tayo na yan. Corrupted eh. So saan tayo pupunta? Yun yung tanong. Kinakailangan pa bang may mamatay na Pilipino? Kinakailangan pa ba may magdusa na Pilipino? Sagot, siyempre hindi, di ba? Wala na. Anong gagawin natin? Kinakailangan ba natin tapusin na natin to o hintayin pa natin 2028? So, paano natin tatapusin to? Hindi ako pwedeng ma-challenge niya, are you a weak leader? No. I know I'm a leader. Pero I am not that kind of na tao na susunggabang kasi. Hindi ako yung ganun eh. Hindi ako mahilig sa ganyan eh. Sawan-sawa na ako sa mga accolades ba. Hindi ko kailangan yung approval, hindi ko kailangan yung mga ganyan rangko-rangko, hindi ko kailangan. Kaya hanggat kung pwede, ipasa, ganun, bigay-bigay. Because I know where I know how dangerous I am. No? Kaya nga ako malis sa armed forces eh. I considered myself a very dangerous son of a bitch. I'm a very dangerous son of a bitch. I have done things in my life na putya na isusuka ninyo eh. Na maano kayo eh, yung you will be in awe. No? Puta, shocking. Hindi ko binablog yung iba kasi it's not worth na vlogging. I'm not proud of it. Ilan yung pinatay, ilan yung sinunog. Puta na. Hiniwa yung tenga. Pinagpraktisan sa firing range. Wala akong pake kung tamaan sa ulo.
Yeah, yung leader-leader na yan, sawa na ako maging leader, sa totoo lang. Hindi ko kailangan yung magganyan-ganyan na leader-leader. Kaya nga, pinapasa kung kanino, sinong may gusto dyan eh. Pero pagdusahan nyo naman, paghirapan nyo. Hindi yung isusubo na lang sa inyo. You risk also. Eh, pagka wala, then, dun ako. Ako yung 10th man eh. No? I consider myself as the 10th man. Yung number 1 hanggang number 9, ayaw nila eh. And then, sige, wala na eh. Just to save this country, oo, sige. Pero yung ganyan, volunteer ako, magaling ako. Hindi ako ganun eh. Hindi ako sino ba sa mga nagbablog ang merong solusyon sa Pilipinas? Sino ba sa nagbablog ang merong sinasabi, ano ba talaga problema? Wala ko nadidinig eh, na iba. Meron ba nagsabi, ano ba talaga problema natin? Yung akasya, yung puno, kinuputo lang natin, sumasanga, dumadami lalo. Ay ganun yung namumunga pa, may buto pa. Kaya yung lupa mo, puno na ng mga akasya, kahit ano itanim mo dyan, tayo yung nakatanim, hindi na. Kasi yung ugat ng akasya nandun na sa ilalim, nandun sa buong field. Kinukuha yung sustansya, kahit sandamakal na fertilizer, ilang sako ubusin mo, wala. May natinig ba kayo sa iba na ganon? Ano ba talaga problema? Sasabihin, corruption. Hindi yun ang problema. Simptomas ang corruption. Ang pinaka-problema is yung kultura natin, yung breeding natin ng Pilipino, production line natin ng Pilipino, palpak. We will always keep on breeding corrupt politicians. Kaya nga ano eh. Solusyon, paano? Wala, palitan lang si Marcos. Paano na? Pagkapalit kay Marcos, ano? Do we go back to the same old practice? Wala, ayun nila pag-usapan. Reboot, RepGov, ay pag-usapan. Mga natatakot yata eh. And then what? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin sa kuryente, tubig, ilaw, internet? Anong gagawin natin dyan sa mga resources natin? Anong gagawin natin, etc. sa AFP, PNP, sa reserve natin? I'm not the one who wants to become president. I'm not the one who wants to be whatever, senator, no. Not in my dreams because I am a retired person. I enjoy what I'm doing. Caring for my dogs. Yun ang problema ko. Maglaba, etc. etc. Ng mga rags ng dinudumihan ng aso. Maglinis ng bahay. Pagka bumababa nga ako, sacrifice nga eh. Sacrifice. And yun nga nakakainis eh. Makita mo eh, sasacrifice ka tapos yun, only to find out, just like everyone else, reluctant ang dating. Putya na. Sige, magtagisan tayo ng dito, ng talino. Magkaanuhan tayo. Magsisihan o whatever. We curse each other. And it will not change the fact. We still need a leader. Somebody has to rise up. Somebody has to lead. Somebody has to inspire the people. Kahit anong gawin natin dito, deflect, ganun-ganon. Justify. Brilliant yung sinabi, etc. etc. Hindi, mali yung sinabi. I do not conform to that. Ang punto dito, at the end of the day, we still need a leader. Because hanggang wala tayong tumatayong leader, walang mangyayari sa atin. Yun yung given. At kung hindi natin matatanggap yun, walang mangyayari sa atin. Ang assurance ko lang masabi sa inyo, yung pep talk, but don't worry, galing na ako dyan eh. No matter what is the situation, a leader will rise up. Given the situation because it is a matter of survival. It's ano yun? Ano yun? 89 ko. Kasama ko mga general, oh. Colonel, general. Tiniente kamote lang ako. Oh, magbabag down na. Magre-rebelde na yung mga sundalo ng mga ranger. Oh, simula lang yung tanggalin yung magazine. Nagalit yung mga sundalo, yung mga ka-ranger ko. Tatanggalin mo yung magazine, tapos pamamarche mo, papunta doon. May mga nakaharang doon ng mga marines. Tameme lahat eh. Sabi nung mga sundalo eh, putangin eh, kung ayaw ng mga official natin na tapusin to, kami na lang tatapos nito. Emerging a leader.
No? Yun sa side na yun. Kasi surrender na yung mga opisyal eh. Balik na ng barracks, hindi surrender. Balik sa barracks. Sumalita yung mga sarento. Putang inang yan. Kung yung mga opisyal natin ayaw na, kami na lang magdadala nito. Patay kung patay. Tapusin natin to. Tayo na lalaban. Oh, tarang ano nangyari? Oh. Kasi hindi pa sila nagtatanggal ng magasin, ha? Babalik na sila sa pwesto nila. Oh, ano ngayon? Crisis yun. Crisis. Sipin mo, inarrange na ng gobyerno. Negotiating panel, negotiating kami. Panel ng gobyerno. Core administration. Okay na eh. Babalik na sa barracks eh. Nagkamali si isang officer na tanggalin yung magazine. Sa kanya, for safekeeping, para walang walang aberya. Pero sa Ranger, hindi maganda yon. Wala kang tiwala sa amin, ha? Ganun eh. Tapos nun, in order, tanggalin nyo lahat ng magazine nyo. Lahat ng nakasaksak na magazine, yung mga banana type. Nagdabuga ng baril, ha? O paano na ngayon yun? In any given situation, sa kanila, sa rebel soldiers, tumayo yung mga sarento. Kami na lang ang maglilid. Umuoy na yung mga sundalo. Yes, master. Kayo na lang. Tayo na lang. Iniwan na tayo mga opisyal natin. Tameme yung mga kasama ko. Sila General Enrile. Sumalangit nawa. O Tameme. General Colonel Adan at that time. Nandun pa si General Luge. No, nandun pa. Na tatay. Tapos nun eh. Wala eh. Tingin ako sa kanila eh. Nakatingin ako sa kanila. Oh no! Oh no! Putang ina. Re-rebelde na lalo. Eh nandun kami para tapusin eh. Oh, eh kung pinakinggan ko yung rangko ko, oh, Tiniente Kamote ka, at Tiniente First Lieutenant ka lang. Wala ka pang kinakain sa serbisyo. Hayaan mo yung mga Colonel at saka General. O di, wala, tumahimik na lang sana akong ganyan. Aw-aw. Wala, nakita ko na delikati sitwasyon. Kinuha ko yung mic, yung ano tawag doon, bullhorn. Kinuha ko yung speaker. Sabi ko, oh, makinig. Sino dito nakakilala sa akin? Taas ang kamay. Oh, ganun lang, commanding. Taas ang kamay yung mga bata. Tapos, oh, magaling, kilala niyo pala ako eh. Yes, sir. Iking. Oh, sabing sa akin. Iba, nakasama ko sa patrolya. Iba, naging course director ako. Tapos, sabi ko, ganito nangyari ha, nag-usap na tayo, pumasok kayo dito, Ranger Regiment, buo. Lalabas kayo dito, buo. Sabi ko ganon kasimple, no? Nakita ng buong mundo kung paano kadisiplina yung unit natin, kung gaano ka galing. Ngayon, ayoko masira yan. Lalabas kayo dito, buo, kasama yung opisyal. Tapos nun. Diyan sa merong mga Marines na nakaabang diyan sa Hindi sa kanila hindi sa atin na manggaling ng unang putok. Sabi ko, Premier, lock and load. Kapit ang mga magasin, walang lock and load. Safety mga baril. O, tignan yung makabila. Tignan nyo yung mga kasama nyo kung nakalock and load. Pagka hindi naka-safety, batukan nyo. Sumunod yung mga tropa. Sabi sa akin dyan, Enrile, Iking, alam mo yung ginagawa mo? Oo, sir. Oo, sir. Kaya mga ranger, sir, tadyakan mo sa buntot, kakagating ka eh. Sabi yung ganun. Pakikita nyo wala kayong tiwala sa kanya, kipag-usap kayo, tas wala kayong tiwala. Hindi, mabuisit sa inyo mga ranger. Sabi ni General Enrile, kay Captain Pangilinan, patawagan nyo yung mga Marines doon sa Forbes Park, doon sa may simbahan doon, doon sila, sa commercial strip doon, strip center. Isang batalyon yung Marines doon. Patanggal nyo yung magazine. Tanggal. Kaya pagdaan doon ng mga ranger, nakakabit yung magazine eh. Yung armado sila, naka-safety lang eh. Yung mga Marines doon, hindi nakakabit eh, para walang provocation, di ba? Kasama ko si Kapuyan, bista ko, classmate ko.
Yung naging NCIP. Nakasakay kami sa pickup, sa tailgate ng pickup. Sabi ko, bok, bok, bok. Putang, tingnan mo, walang walang bala, oh. Mariso. O nga no. Tinanggal yung mga bala. Ay ko, sinabihan ko isang sundalo, pero nga ng ano mo, pero ng baril mo. Bakit, sir? Raratratin ko. Raratratin ko. Puta, sabi sa akin ng mista ko, gago ka talaga, ikig eh. Ako, gusto kong maano kung susunod sa akin yung sundalo eh. Kaya sabi ko, pagka nagkaputukan, ako yung magtatayo doon sa Makati. Ako yung maglilid sa kanila. Rebelde kong rebel putang. Sabi sa bista ko, ano ka talaga, ano? Unpredictable. Hindi, tinitingnan ko lang naman kung ano ka. Sabi ganun. Pairam ng baril mo. Brother, pairam ng baril mo. Buddy, pairam ng baril. Bakit, sir? Babanatan ko. Walang mga baril eh. Walang mga baril eh. Walang mga magazine ba? Ratratin mo yun ng ano, ng isang magazine, tutumba kaya? Tangin na iking. Sabi sa akin ng mista ko, ni Kapuyan. Tangin na mo iking. Sabi ko, ugali ko yun eh. Trying to make fun of something. Kasi malulungkot lahat eh. Ayo. Sinusubukan ko lang naman kung ano. Ay, may tao doon sa likod ko. Sensya na kayo, pinapakain yung ano yung tuta. Okay. Okay. Kikita ng mami ko. Oh, yan. Oh, okay. Wala na siya sa frame. So, yun yung ano. Dapat may tumayo. Any given situation, dilitaw at dilitaw yan. Pagka kunyaring lumitaw sila Cayetano, Robin, Marcoleta o kung sino man senator o kaya buong Senado, alam na natin. Sila na yun. Di ba? Sila na yung binigay sa atin ng langit. Siya nga pala, incidentally, no, cross my mind kanina. When I was alone, nag-iisip ako, Lord, sabi ko ganun, Lord, diretso, si Inday ba talaga yung anointed? Si Inday Sara ba talaga yung anointed na leader ng Pilipinas? O may iba pa? Question lang, Lord. Sabi ko yung kanina. Sabi, nakatulog na ako. Pero sinabi ko yung kanina, imagine why I have to ask God, Lord, sino ba talaga yung anointed mo? Si Inday Sara ba talaga yung anointed mo? Bakit ganito? Bakit ganito? O meron pa iba. Baka mamaya, senator yung anointed. Hindi lang namin alam ba? Parang yung accidental leader. Na, di ba? Accidental leader. Hindi yung accidental hero, di ba? Si Dustin Hoffman, accidental hero. Ito baka, ay magandang title yan. Accidental leader. No? Okay. Kung ano yung dinala ng panahon, yun na. Good evening, Sir Dado. To all SFJF, let's just fight. O nga, Pantero eh. Gusto mo maging accidental leader ako? Ako na lang, ano? Accidental leader. Pagka ganyan eh. Swerte ni Madam President. Iabot ko pa rin sa kanya eh. Kaya si Inday Sara kasi, ang ano mo, pusong Duterte yan eh. Yung tatak Duterte. Yung upbringing niyan Duterte. Production line Duterte yan eh. Kaya nga, I love Inday Sara to be the next president. Kaya niya eh. Hindi nyo naman bibitawan basta-basta yan. Tulungan dapat ng buong bansa. All of nation. Because it's our country. So, kung sa kaya-kaya niya. Yung sinasabi niyong weak leader, that's the perception now because of the statement. Pero you have seen her in other situations. She is a strong leader. Yung ano lang natin, yung statement, she will be perceived na weak because imbis na tayuan, ayaw pang tumayo. So, are you willing to make the people endure 2 more years? 2 taon nakawan, 2 taon pang bendalo. Mauubos lahat ng opposition mo. Pagdating na 2030, di ka pa sigurado. Baka dayain ka pa. O baka hindi ka makatakbo. So, yun.
Probably that's why I wanted na magkausap-usap lahat para magkaroon ng isang mindset lang lahat. Kaintindihan. Yung sa SFGF, we are blessed with people who know what they're saying and then appreciate the whole scenario. We have a satellite view of what's happening, kasama yung US, Russia, China, ganon. We have what's going to happen. Now, maybe kung meron din ganon sila, Madam Inday, and then mas maganda mag-compare na notes para walang may monopoly ng ideas, no? And then from there, come out with a group consensus na, siya pa rin naman yung mag-decide kung maniniwala siya o hindi. The thing is, she has the benefit of all the information. Ngayon, kung kami lang mag-share na information, tapos sila may information, di sinishare. Like, hindi namin alam kung ano. Di, mahirap yun. So, hintay na lang ang SFGF kung sino ang tatayo dyan. Tumayo, kunyari sila SP Cayetano, Marcoleta, Robin Padilla, sino sa kanila, o silang lahat, o kaya lahat ng senator na majority, sila Bato, then fine. Doon tayo.